Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Ang pag-aaralan natin ay Mathematics, Quarter 1, Week 2. Laktaw na pagbibilang ng 10, 50, at 100. Naranasan mo na bang magbilang mula 1 hanggang 100? May mabilis na paraan upang mabilang mo ito ng madali. Sa paglalaktaw ng pagbibilang, maaari mong matapos agad ang pagbibilang. Ito ay maaaring dalawahan, limahan, sampuan at maging sandaanan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutunan kung paano makapagbilang ng skip counting by 10, 50 at 100. Narito ang halimbawa ng skip counting by 10. Tingnan mabuti ang halimbawa kung paano ipinakita ang pagbibilang. Ang skip counting by 10 ay pagdadagdag ng 10 sa bawat bilang. Ang 10, dagdagan ng 10, ito ay magiging 20. Dagdagan pa ng isa pang 10 ay magiging 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, at 100. Narito naman ang skip counting by 50. Pag-aralang mabuti ang larawan. Ang skip counting by 50 ay pagdadagdag ng 50 sa bawat bilang. Ang 50, dagdagan natin ng isa pang 50 ay magiging 100. Ang 100 naman ay dadagdagan ng isa pang 50 ay magiging 150. 200, 250, 300, 350, 400 at 450. Ito naman ay skip counting by 100. Masdang mabuti ang larawan. Ang skip counting by 100 ay pagdadagdag ng 100 sa bawat bilang. Ang 100, dagdagan ng isa pang 100 ay magiging 200. Dagdagan ulit natin ng isa pang 100 ay magiging 300. At ganun din sa mga sumusunod na bilang. 400, 500, 600, 700, 800 at 900. Nakuha niyo ba mga bata? Ngayon ay gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Alamin ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Tingnan mabuti ang larawan. Makikita sa larawan ang isang palaka na tumatalon ng 10 metro. Ang maguhit naman sa ibaba ay tig sa 10, kaya ito ay skip counting by 10. At para sagutin ang unang tanong, nagsimula sa bilang na patlang at nagtapos sa patlang. Tingnan mabuti ang guhit sa itaas. Nagsimula ito sa bilang na tama 10 at nagtapos naman sa tama 100. Sa ikalawang tanong,
Ilan ang idinadagdag ng bawat pagtalon ng palaka? Ilan kaya ang sagot? Tama, ito ay tig-10. Sa ikatlong tanong, ito ay tinatawag na skip counting by patlang. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, 10. Ito ay skip counting by 10. Suriin naman natin ang isa pang larawan. Kung iyong mapapansin, ang bawat pagtalon ay tig-100. Kaya, ito ay skip counting by 100. At para sagutin ang mga tanong, nagsimula sa bilang na patlang at nagtapos sa patlang. Balikan natin ang larawan. Ito ay nagsimula sa bilang na tama, 100. At ito naman ay nagtapos sa bilang na tama, 1,000. Sa ikalimang tanong, ilan ang idinagdag sa bawat pagtalon? Tingnan mabuti ang larawan. Ilan ang idinagdag sa bawat pagtalon? Tama, 100 ang idinagdag sa bawat pagtalon. Sa panghuling tanong, ito ay tinatawag na skip counting by. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay skip counting by 100. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Hanapin sa hanay B ang bilang na kukumpleto sa hanay A. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang hanay A at narito naman ang mga pagpipiliang sagot sa hanay B. Hanapin sa hanay B ang bilang na kukumpleto sa hanay A. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Ang bawat bilang ay dinagdagan ng 50, kaya ito ay skip counting by 50. Napakahalaga na marunong tayong magbilang ng pasalita at pasulat. Sa pagbibilang, importante na alam mo kung paano dagdagan ang mga bilang. Maaari tayong magbilang ng tig-10 by 10, tig-50 by 50 at tig-100 by 100. Ang skip counting by 10 ay pagdadagdag ng 10 sa bawat bilang. Ang skip counting by 50 ay pagdadagdag ng 50 o 50 sa bawat bilang. Ang skip counting by 100 ay pagdadagdag ng 100 sa bawat bilang. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang mga nawawalang bilang sa iyong kwaderno. Masdang mabuti ang mga larawan sa unang bilang. Tingnan mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang upang makuha ang tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay skip counting by 10. Kung dadagdagan natin ang 25 ng 10, ito ay magiging 35. Dagdagan ulit natin ng 10, ito ay magiging
45. Ang sunod na bilang ay 55. Para sa kasunod na bilang ay magdadagdag ulit tayo ng 10 para makuha natin ang 65. Sunod naman ang 75, 85, magdadagdag ulit tayo ng 10, ito ay magiging 75. Narito naman ang larawan sa ikalawang bilang. Masdang mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang. Kung iyong mapapansin, ito ay dinadagdagan ng tig-50 o ito ay skip counting by 50. Kung ating dadagdagan ng tig-50, ang magiging sagot ay ganito. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Narito naman ang ikatlong larawan. Ang bawat bilang ay dinadagdagan ng 50 o skip counting by 50. Kung ito ay ating dadagdagan ng tig-50, ang magiging sagot ay ganito. Ganito din ba ang iyong sagot? Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin ang nawawala sa patlang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, kung iyong mapapansin, ito ay skip counting by 10. Sa ikalawang bilang naman, ito ay skip counting by 50. Ganun din sa ikatlong bilang, ito ay skip counting by 50. At sa ikaapat na bilang naman ay skip counting by 10. At ang huling bilang ay skip counting by 100. Sagutan natin ang unang bilang. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ganito din ba ang iyong sagot? Mahusay! Ngayon naman, sa ikatlong bilang. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung iyong nakuha ang tamang sagot, magaling! Ngayon naman ay ang pang-apat na bilang. Ganito din ba ang iyong sagot? Magaling! Ngayon naman, sa panghuling bilang. At ang tamang sagot? Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay napakagaling. Ngayon naman, ang sunod nating pag-aaralan ay mga bilang sa simbolo at salita. Ang mga bilang ay mahalaga, kaya dapat marunong tayong bumasa at sumulat ng bilang sa simbolo at sa salita. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang
maunawaan ang mga bilang sa simbolo o numerals at bilang sa salita o word numbers hanggang 1,000 o 1,000. Basahin at unawain mo ang mga sumusunod na bilang sa simbolo at salita. Suriin mo ang pagkakaiba nila sa ibang salitang bilang. Narito ang mga salitang bilang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at 10. Ang sunod na salitang bilang ay 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. Napansin mo ba na ang salitang bilang na 11, 14, at 16 ay may gitling, ngunit ang iba ay wala? Lahat kasi sila ay nagsisimula sa patinig. Ito ay nilalagyan ng gitling upang mabasa sila ng tama. Sunod na salitang bilang ay 21, 32, 43, 55, 66, 77, 88, 99. Sunod naman ay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, at 1,000. Mapapansin mo rin ang mga salitang bilang na 400, 600 ay gumamit ng raan, ngunit ang iba ay daan. Ito ay dahil sinusundan ng salitang na. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Bilangin ang mga stick. Isulat ang katumbas na salitang bilang sa iyong kwaderno. Narito ang mga stick. Sa ibaba nito ay ang kanyang katumbas na bilang. Kung ito ay inyong pagsasama-samahin, ang kabuuang bilang nito ay 34. Ang isusulat ninyo sa inyong kwaderno ay ang salitang bilang na 34. Sunod naman, nasa ibaba ang katumbas na bilang nito. Kung ito ay ating pagsasama-samahin, ang mga stick na ito ay may kabuuang bilang na 48. Ang salitang bilang niya ay 48. Narito naman ang sunod na mga stick. Sa ibaba ay ang kanyang mga katumbas na bilang. Kung ito ay ating pagsasama-samahin, ang kabuuang bilang ng stick ay 400. At ito ay may salitang bilang na 400. At sa panghuling stick, ito ay may katumbas na bilang sa ibaba. Kung ito ay ating pagsasama-samahin, ang kabuuang bilang nito ay 225. At narito ang salitang bilang na 225.
Ngayon naman ay gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Punan ang talaan sa ibaba upang makumpleto ang simbolo ng bilang at bilang sa salita. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At narito ang talaan. Sa kaliwang bahagi ay isusulat mo ang simbolo ng bilang o numerals. Sa kanang bahagi naman ay isusulat mo ang bilang sa salita o number words. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Tandaan, ang mga bilang sa salita o number words na 11, 14 at 16 ay may gitling. Ngunit ang salitang bilang na 18 ay walang gitling. Dahil ang salitang 1, 4 at 6 ay nagsisimula sa patinig. Nilalagyan ito ng gitling upang mabasa ng tama. Ang salitang daan ay ginagamit kung ang sinusundang titik ay nang or ng. Halimbawa, 100, 200 o 300. Ang salitang raan naman ay ginagamit kung sinusundan na salita ay na. Halimbawa, 400 o 900. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, paano isulat ang bilang na 11 sa bilang na salita o number words? A. 11, B. 11, at letter C. 11. At ang tamang sagot ay letter A. 11. Sa ikalawang bilang naman, paano isulat ang bilang na 14 sa bilang sa salita o number words? A. 14, B. 14, at letter C. 14. Ang tamang sagot ay letter A. 14. Sa ikatlong bilang, paano isulat ang bilang na 16 sa bilang sa salita o number words? A. 16, B. 16, at letter C. 16. At ang tamang sagot ay letter A. 16. Sa ika-4 na bilang, paano isulat sa simbolo ang 637? A. B. at C. Alin kaya sa mga pagpipiliang ito ang 637? At ang tamang sagot ay letter A. Sa panghuling bilang, paano isulat sa simbolo ang 850? Tingnan mabuti ang pagpipilian sa letter A, letter B, at letter C. At ang tamang sagot ay
Letter A ang tamang sagot. Magaling mga bata! Hanggang sa muli mga bata!